Yun o! Yun o! Live na o! Live na po o! Naririnig nyo ba ako? Yun! Naririnig na ako. Klaradong klarado si B-Boy. Wait lang. Aha. What? Full screen. Wait. Ayaw. Yun! Updated na yung ano ko. Real time na yung Facebook ko. Sana yung tayo biguin. Asan ba screen ko? Ano ba tinitignan ko dito? Ah, okay. Gets ko na. Wag po. Anyari. Ayan, okay. Alright, ang buhok ko magulo. What's up guys? Nagbabalik si B-Boy na naman sa isa na namang PSC Live. Ayun po. Masyado kang malakas sa music, kahinaan natin yan. So wala pa tayong tugs-tugs na na pindutan. Makakabili na ako noon. Sa ngayon, manual muna. Trut. Manual muna yung yung trackboard ko. Kung ano man tawag doon, di ba? Okay. So hindi first si Mark Aaron, ang bagal mo kasi. Alam mo naman alas 8, nagpi-PSC Live si B-Boy, dapat nakaupo ka na sa harapan. Pag di ka nakaupo sa harapan, mauunahan ka talaga. Ganon talaga, di ba? So, ayun po. Tayo po ay may isang hindi naman bago, pero actually kalalabas nga lang this year. And this is the Meizu M5S. Yan po ang ating i-unbox. Medyo marami. Dahil ito po ay dumating sa gera. So, ayan. Alam nga naman. Kaya lang. Si B-Boy, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dumadaan sa ilalim ng tulay ng Quiapo para po kumuha ng mga item. At yun, may nakita akong M5S, sinablot ko, sabay takbo. Ayun, eto na po. Kaya medyo madungis-dungis pa yung box natin. Yan po, okay? Okay. So, pero bago ang lahat, commercial break. So, this video is brought to you by biro lang. So, commercial break natin is actually, siguro, kung hindi nyo pa nabibisita tong website na to, maganda tong website na to eh. Itong pinoyscreencast.net, maganda to eh. Dapat binibisita nyo to araw-araw kahit hindi araw-araw may bagong post. Pero, if makikita nyo po dito sa website, no, mga kaibigan, meron ho tayong isang balita, round the clock, na pinakita. Ito po ay isang bagong device na lalabas po. Yan po, di ba? So, galing Mauti daw, sabi ni Mark. Ayan. Dahil lang. Asa ba yung mga comment nyo? Ayun, okay. So, if hindi nyo nakita to, nakita nyo na ngayon, di ba? Pero meron tayong Meizu Pro 7 na lalabas in the next few days, which is globally. Pero sabi ko nga, dahil si B-Boy, lagi sa Quiapo, sa ilalim ng tulay, nakakakuha tayo ng unang access para dyan, di ba?
So what we have here is the actual device ng Meizu Pro 7. And yung iba, hindi naniniwala. Sabi daw, kinuha mo lang sa Google yan, picture B-boy. Diba? Pero, dahil yung iba hindi naniniwala, dahil picture lang nga yan, diba? Pwede kong i-Photoshop yan, i-Photoshop master si B-boy, diba? Pero, as you can see, this is a premium device which will be coming later this, ayan. So, this one, this is the initial specs, pero we're not sure yet if ito yung talagang lalabas. Pero tingnan natin. Ayan. So, shoutout natin mga taga Meizu, nakaabang. Kung meron daw ako ililik, yari ako pag may nasabi ako mali dito. De joke lang, guys. Pero yan, we have a Helio P25 and then a 4GB na may 64GB of RAM. Ayan. So, yan yung kanilang bagong device. May 12 megapixel na dalawa. Dual, okay? Pero, syempre, sabi ko nga, papatunayan ko sa inyo na totoo yung article na yan. Baka fake news kasi si B-boy eh. Alam niyo naman yung website ni B-boy, mukhang fake news daw eh. Diba? Pinagbibintangan tayong fake news. So, eto po, mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo. Uy! Gumagalaw! Gumagalaw! Sandali lang, gumagalaw. Gumagalaw yung video. Ibig sabihin, video. Diba? So, you can see here, guys. We got here is the exclusive look ng Meizu Pro 7. And, makikita niyo kung gaano kaganda itong device na to. This is really a premium device. And, naka-record ito, guys. lagot, naka-record daw. Ipapasa to sa sa taga mga Meizu, nilik ko daw yung phone nila. Pero yan. Yan yung front, guys. You can see, it's a 2.5D curve. It's a metal build. And sa likod, uy! Uy, ang ganda! Uy, ano yun? O, tinakpan, no? Tinakpan yung IMEI. Siyempre, hindi nyo makikita yung bawal ilik, di ba? So, you can see, sa likod, meron dual camera. And that dual camera is 12 megapixel plus 12 megapixel. So, it means pareha sila. So, hindi magkaiba. Hindi 8 megapixel yung isa. So, both of them are identical. Plus, we have here, nakita nyo, na tayong screen. Okay? Yung screen na yan, interesting. Kasi yung screen na yan, guys, is kakaiba. Hindi siya yung typical na screen na parang hindi functional. Usually, we know na nag-implement na nito yung ibang mga manufacturer, and I think LG is one of the first, if I'm not mistaken, yung maliit nila na screen before. Pero this one, this actually works as a, ayan. So, papakita ko sa inyo. So, pag nag-swipe kayo from left to right, or pag double tap kayo, nag-open yung screen. And pag nag-swipe kayo sa right and left, makikita nyo may weather. Oh, wait, yung leak po galing Manila, 30 degrees centigrade po yung kwarto na yan. Saan kaya nanggaling? Saan kaya nanggaling yung leak na yun, oh? Diba? Sa Manila po nanggaling yung leak. So, yung mga mangunguha po dyan, sa Manila po nanggaling yung leak. Anyway, so, pag swipe ka from left to right, merong tracker actually. Yung isa pa niya, yan, yung step tracker. So, it means meron po si Meizu lalabas na accessories. Really soon. Although hindi ko pa nakita yon kung ano may tsura na. Pero, it's like a Mi Band. If yun yung pagkakaintindi ko. Parang Mi Band siya, tracker siya. And yung step nyo, mamamonitor niya. So, yan yung accessories na siguro magiging available really soon. So, pag nag-swipe ka naman ng up and down, I think, ayan, up and down. Ayan na po, ang tagal po, sanay lang. Kasi may hawak akong camera, pagpasensya nga na, may hawak akong camera niyan eh. So, mahirap mag-navigate. Ayun o, naku, ayan na ho, yung tao na nag-leak. Nakita nyo po yung itsura ng tao na nag-leak? Pwede bang 3GP yan, kuya? Naku, yan ay tatanong natin sa mga taga Meizu kung kaya ba niya ng 3G. Yun, di ba? So, makikita nyo po, yan po yung tao nag-leak. Yan po yung nag-leak. At yung nagsabi po na hindi totoo itong device na to, yan po yung sisihin nyo ito. Yan po, yung taong yan. Yun nandyan. So, makikita nyo guys, it's really a nice back display. So, second display niya, maliit lang siya pero it's, hindi ko masabing IPS pero malinaw siya and at the same time, usable siya and talagang makakapag-selfie ka. Alam ko, ayun o,
Ayan na po, di ba? Nakikita nyo rin, meron siyang beautification doon mismo sa screen na yun. Pwede yung i-change to beautification, to regular, and meron siyang bokeh or blur effect na tinatawag niya. Ayun. Andun na lahat yon sa likod. Pwede ka makapag-selfie. Kasi usually, di ba, selfie? Wait. Selfie? Too mainstream ang selfie, dude. Hindi na uso selfie ngayon. Rear-fee na ngayon ang uso, di ba? Hindi na po selfie, tandaan nyo po. Hashtag Rear-fee. Yan po ay papauso ni Meizu. Rear-fee. Rear-fee. Dahil sa likod po kayo, magpipicture ng inyong selfie. So, sa likod, makikita nyo na, you can take a photo sa likod mismo. Kasi alam naman natin, yung camera sa likuran is mas maganda. Usually, di ba, parang ano tawag doon, medyo nalilimit yung front camera kasi medyo maliit yung space para doon. Pero, ayun, bagong gimmick ng Meizu, pero tanong lang, ano naman special feature niya na humatak sa customer? Galit si Harvey may pinaglalaban Hindi ba? So, ayan. So, dual screen and yes, it's functional, hindi niyo na siya nahawak, hindi lang siya yung navigate or everything. Pwede siya magamit as a camera. Kumbaga, you have a monitor sa likuran nyo. So usually the problem is kapag nag-picture tayo, 'di ba? Parang nagpo-photo tayo sa likuran, hindi natin ma-monitor kung ano yung itsura natin. So this is really great for group shot and makikita nyo na yung kung ano yung kinukunan nyo sa likuran, which is at the same time dual lens siya. Ayun. Okay? So forward tayo. Tingnan natin kung ano pa mga nalik ko dito. Click ko lang. Ayan, yung build niya nakita nyo sa baba, meron siyang Meizu na logo dito, pero this one is actually engrave siya. So hindi lang siya sticker or naka-engrave yan, talagang nakalubog yan dun sa metal build niya. Okay? And ayan, yung camera niya, makikita nyo. So may dual lens feature tayo dito. And ito yung pang switch sa camera sa likuran. And yan. So, dahil lang, baka may malik pa ako ditong iba. Tingnan natin. Pero yan, so far. So, syempre, ang magiging tanong nyo dyan, B-boy, paano lalagyan ng casing, di matatakpan yung likuran? Well, meron sinasagot dyan. So, ito po ay ang kanilang rear, ang kanilang casing. So, mapapansin nyo, ito prototype lang to. Prototype pa lang tong case na to. And you can see na yung case nila, this is what we're not sure yet if this will be included sa package, pero parang prototype to ng magiging idea on how cases will be implemented sa bagong Meizu Pro 7. And you can see na meron silang jelly case and talagang butas yung likuran niya kasi nga merong display dito and then merong camera and andito yung flash. Kaya yan yung magiging itsura niya. And sa harap, I think yan yung harap niya. Makikita nyo na talagang maganda yung display. As in, ang nipis nitong device ito guys, hindi siya pinakamanipis sa lahat ng mga smartphone. Siguro na makakompare ko sa iba na talagang manipis. Pero as much as I can say, talagang manipis siya. And maganda talaga yung quality nitong device ito. So, ayun, yan yung leak natin for the Meizu Pro 7. And siningit ko lang siya para at least may abangan kayo sa Meizu. And yan ang pasabog na darating sa Meizu. Okay? So, back to the future. Back to my kagwapo-gwapong beboy. Anyway, alright. So, what we got here is a keyboard. Hindi pala keyboard. We got here, ba't tabingi camera ko? What? Tabingi ang aking camera. Urong ko lang to, saglit. Ayan. So, bahala na, tabingi. So what we got here is the Meizu M5S. So this is a budget smartphone and actually this one is priced at 8,000 something. 8,000 something. Wait, verify natin. This is priced at 8,990. Okay? So, yun yung price niya and let's see ang specs niya. So, hindi ko siya makita sa Lazada, but this is available sa Lazada and of course sa mga retail store ng Meizu nationwide. So, makikita niyo 'yon. And also, meron silang currently na promo. So, if you're interested with this one, meron silang, wait, ano nangyari dito?
Papakita ko lang sa inyo saglit. Itong kanilang promo. In case na nabibigatan kayo sa 8,000 na isang bagsak na cash, at least may pagpipilian kayo in terms of paying. So meron silang partnership with, I think, with the Home Credit, and you can pay for as low as 1,498 pesos per month for 6 months. No, zero interest. And wait, there's more! Wala na po. Yun na po yun. Yan po yung Meizu. So available yung gold. I'm not sure kung anong kulay yung nasa akin. Pero, ayan. So let's see ang kanyang specs. Hindi ko pa sure kung ano talaga. So sabi ko nga, hindi ko siya makita sa Lazada kung anong specs na nakalagay doon. Pero since this is unboxing and a review or a initial setup, ayan, tingnan natin kung ano ang specs na meron to. Alright, so pasensya ko medyo madumi yung ating box kasi nga sabi ko nga galing to sa gera. Hinablot ko lang po sa Quiapo. Joke. Pero yun, medyo matagal na stock sa akin to. Pero ayan. So what I got here is a color SW, so silver white I think ang ibig sabihin nun. Meron tayong 32 gig of storage. Ayun, nakatingin na sample oh. Sample lang po ito. So this is this is sent to me by Meizu itself, guys. Yung mga taga Meizu. Shout out to them. May mga nanonood diyan pero hindi ko sasabihin kung sino sila diyan. Baka huntingin niyo eh. Joke lang. Pero yun po, guys. So this one is 3 gig of RAM, and then we got a LTE. Wala siyang camera dito. Ang camera. So mamaya natin malalaman kung ilang megapixel. Ayan. So kunin ko na muna to. Yun. So mapapansin niyo sa Meizu, no? So parang ano siya. So similar siya sa purasan natin. Wala masyadong maraming fingerprint. Ayan. Mapapansin niyo sa Meizu, iisa lang yung look nila usually. So similar sa Oppo, di ba? Tsaka sa Vivo, yung mga F-series ng Oppo, almost the same look. So si Meizu, yung mga M series nila, almost identical. So medyo malilito kayo. I also have a other video ng Meizu M3E ata yung in-unbox ko sa YouTube. So you can check that out if you're interested also with that. Pero yun, may mga Meizu na akong in-unbox, and they have really identical look in terms of the build and yung design nila. Ayan, so premium feel siya. So mamaya natin kalikutin yan. So ang laman ng ating box, we got a Fly Me to the Moon. So ang niya, yung SIM ejector niya, cloud yung design. And then we got a wait, nangyari dito to. Ayun. So meron box, and then we got a sleeve. So ang laman ng ating box ay Meizu manual. So syempre sample lang ata to, so hindi ito yung retail. Ayan, may quick start guide din. And ayan. So let's switch. Oh, yun nangyari. Ayaw mag-switch ng aking camera. Uy, nangyari. Sira. Yun. Kumana na. So yan. Balik ko lang dito. And then may dalawa tayong box sa loob. Ang box na una and yung pangalawa na malaki. So itong box na to, we got a adapter, sorry. Cable. So gamit na siya, nakita nyo naman. Pero kompleto. So I'm not sure kung may headphone tong kasama kasi may isa pang slot dito. Pero based on the icon is USB lang ang nakalagay. So yun ang ating laman ng unang box. Ang pangalawang box, medyo malaking box nila pero yung kita nyo naman yung laman. Yung laman lang is adapter. Yan, icon, nakita nyo naman, may icon, adapter lang daw siya. Yan, Meizu adapter. Okay, so yun ang laman ng box. Wala tayong headphone. Wala tayong headphone na kasama. So, igigilid ko muna to. Tatapon na natin. Boom! Ayan. Ito na yung device. And you can see, it's color silver and white. And sa likod, makikita natin may Meizu logo. And then, this is a dual tone flash. A camera sa top, and then designed by Meizu LTE mobile phone assembled in China. Nakalagay doon. And then sa gilid, power button, volume rocker, so medyo matingkad sa camera. Yan. Sa top, 3.5mm jack, and then sa ilalim, USB 2.0 or micro USB, and then speaker grill,
left and right. So sa left, which is ang SIM tray. So let's check ang SIM tray niya kung ano ang tawag, ano ang kanyang laman. So ito. Ayan, makita natin na meron tayo ditong nano SIM and SD card plus nano SIM. So dalawang nano SIM and then one SD card. So hybrid. Ayan. Ewan ko guys nahihirap. Ito, matinong tanong Matinong tanong. Sagutin niyo sa comment section. Nahihirapan ba kayong tanggalin yung SIM tray kapag ganito yung implementation or design? May nagtatanong talaga nito Sir, paano po ba alisin yung SIM tray? Kasi kahit ano pong pasok ko nung pang-eject, hindi daw siya bumubukas. Takot na takot silang pindutin. Ito, baka daw mabali or baka daw ma-shoot at masagad at hindi na talaga lumabas yung yung SIM. Which is pinipress lang naman yan and then lalabas na yung SIM tray. Pero yung iba talaga, as in, based on experience guys, takot silang buksan yan. Takot silang i-push hard yung ano na yan. Yung SIM tray na yan. Anyway, so yun yung SIM tray natin. Have one button only. So many buttons, sabi ni Von. Oo nga, isang button lang siya dito. And yung button niya is hindi lang fingerprint sensor. I'm not sure kung may fingerprint to. Pero let's verify it later. Pero button din siya. Yan, nakiklik. Yan, narinig yun, nakiklik siya. So let's boot this up. Sana hindi lowbat. Meron tayong camera sa harap and sensor. Sana hindi. Yun! May baterya. Buti na lang, may baterya. Sabi ni Julia Pauline, dami daw ka-lookalike ng home button. Yeah, maraming ka-lookalike talaga. May Meizu, may kamukha niya si Oppo, kamukha niya si Vivo, si Samsung, di ba? Halos marami talaga. So, kumbaga itong design na to is quite common nowadays for this kind of design. Pero nagkakatalo talaga sa operating system, which is yung OS nila. May sariling OS si Meizu and they call it Flyme OS. And let's see, okay, nice. Ang liit ng bezel you can see guys, yung bezel niya dito manipis. And let's see na, makikita nga na may black border pero manipis din, which is good. Hindi makapal yung border niya. Ayan, so, tingnan natin to. Let's compare it with a 5.7 inch. So this is the Infinix Note 4. And this is the Doogee. Teach me how to Doogee Mix. So this is a Doogee Mix. This is a 5.5 inch. And this is also 5.5 inch. Tama, no? May amnesia kagad si B-Boy. 5.5 inch ba ang Meizu? Tama, 5.5 inch ang Meizu. Or 5 inch na pala ang Meizu. Ayan. So, ayan ang kanilang size comparison. So, sa likuran, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Ayan. So, comparison, yung size, tingnan naman, ayan siya, diba? So, dito, let's see. Let's turn this on. Yan. So, ang ganda ng icons ng Meizu. So napakalinis, napaka-minimalist and napaka-simple ng icon niya. So maganda yung implementation ng kanyang design. So let's see here kung anong version tayo. Tingnan natin sa about phone. Ayan, so M5S, model number M612H. May wala pa tayong Wi-Fi. Android 6.0, so hindi pa tayo naka-nugat pero sabi ko baka may update to. Ang build number ng Flyme OS niya is 5.2. Ayan. So, let's see. Let's connect to my Wi-Fi. Okay? My Wi-Fi. So, connect ko lang guys sa aking may wag ng Wi-Fi. And, kung may mga katanungan po kayo, i-post nyo lang po. Ayan. Sa ating commentos section. Ito ang pinakamatagal na portion, ang pag-login ni B-Boy sa kanyang account. Connected na tayo sa Wi-Fi. So, kukonect ko lang yung aking Google Play Store. Wait lang. Parang wala akong makitang Google. Parang wala akong makitang Google. Nasaan ang Google na to?
Wait. Nasaan ang Google niya? What? Wait, nasaan yung Google Play Store? App Store. Oh, may sarili siyang App Store. Oh. Oh. Oh, really? May sarili siyang App Store. Wow, ang dami niyang ina-update. What? Wait. So wala siyang Google Play Store? I'm not sure, ah. Let's check it. Let's check it closely. May pawis siya si B-Boy, tagaktak pawis ko, ah. Hala, ang dami niyang ina-update. So bago tayo mag-update, mamaya ka na, check ko muna yung camera. So camera section muna tayo. And ayun nga magpa-install, nagka-camera pa siya. Ang dami niyang ina-update, ayan. So yan, makikita niyo yung UI ng kanyang camera. Ano ba, ang dami niyang ina-update. So tayo ay mag-picture. Makikita niyo. Let's take a selfie muna. Uy! Not bad ang kanyang front camera. Ay, nag-a-update. Tingnan yung kalokohan, no? Nagsiselfie na ako, nag-a-update pa siya ng apps. Yan, so. Ang kulit! Nagsiselfie nga ako, eh. Nag-a-update. Ano to? Check now. Ano ba yan? Ay lang. Oh, maganda, ha? Pangat lang yung model. So, picture ko si Gundam natin, na Malikabok. Ayun. So, yan, makita natin. Ano ba? Ang kulit niya, update ang apps. Mamaya ka na mag-update, ang dami mong ina-update ko, yan. So, yan, makita nyo. Makita nyo, yan yung camera niya, guys. Papakita ko sa inyo malapitan. Ay, focus natin. Yan. Oop. So far, di ba, maganda yung quality. Although I'm in a good lighting environment, kaya kahit paano medyo okay yung ano niya, yung camera niya. Pero ito yung output. Yan. Nakita niyo? Wait. Ito. Nagko-focus ba? Ayan. That's the Gundam. Tingnan yung shot. So far, it's not bad. Although hindi pa natin alam kung ilang megapixel to, pero mamaya pag-install ko ng AIDA 64, makita natin. Yan. So, we got, yan. Ito nga. Diba? Sharp! Not bad. And then, ito. Yung aking selfie. Yan. Selfie. Kamukha ko naman, di ba? Kamukha ko. Yan. And makita niyo yung color. Yung color ng skin ko on the actual and then dun sa actual photo. So ibig sabihin parang sakto yung sakto yung color or yung white balance niya. This is good. Ayan. So, switch tayo ulit dito. Tignan natin ang kanyang mga feature ng camera. So meron tayo ditong flash, which is I think meron din siyang front camera na flash. Let's double check. Meron ba? Wala? Okay. Ano to? Mirror mode yun. Mukhang wala siyang front flash. So may grid lines, photo. Wala siyang flash. Wala siyang front flash. Pero may ano lang tayo. Mayroon tayong filter. Ayan. And then yung settings. May HDR, may grid lines, may manual metering, date stamp, and photo size. Ayun. Hot Apps, Papi. Ayun. So download daw ako sa Google App Installer, sa Google Hot Apps. Ayun. Okay, sa Hot Apps. May update yung Hot Apps niya. Baka mamaya na. Pwede ba? Hindi. Gusto nyo pa download, di ba? 7 MB lang naman. So download na natin. Install now. Yan. Let's see. Installing guys.
Hot apps. Okay. Ayan na. Updated. Yun. So, hanapin natin yung skip. Skip mo na yan. Daming update. Google app. Google app. Search Google Play. Keyboard niya nagwa-vibrate habang, ayun, Google Play. Ayun eh, tama, yun. Ha? Google Play. Yan. Play Store pala. Ayun, install ko yung Play Store. Yan. So I think kailangan pang install yung Play Store niya. So by default, mukhang wala. Mukhang wala siyang Play Store. Pero again, this is a sample review unit. So we're not sure kung yung retail is talagang, ano na, Google Play Store available na siya. Or let me know, yung mga may Meizu dyan, guys. Ano ang inyong experience sa Meizu? So, ayun. Kasi yung previous ko na chinek before na Meizu, yung nasa retail yung in-unbox ko, naka ano na yan eh. Naka Play Store na. Tama ba? Tama yung pagkakaalala ko, pero ayun. So, nag-install tayo guys ng Google Play Store. Let's just wait. Ayan, installing. Ayan, installing na siya. Installing. So, sabi ni Von Video GMS Installer. Install ko daw. Ayan, install tayo. Sabi ni Mark Christophan, review ko rin daw yung Note 4X soon. Let's try. Kung makahanap tayo sa Quiapo ng ng Xiaomi Red Note 4X. Sabi ni Michael Escostio, review naman po ng Cloud Phone Excite Prime. Yung hindi live. Gusto ko live eh. Hindi, tingnan natin kung andun ako, meron akong Excite Prime. Meron na akong video na Excite Prime. Ayun. Matagal-tagal na yan. Last year pa ata yan. So, ayan. Sabi ni Julia, pag ignorante ka talaga, hindi mo talaga makukuha yung SIM tray. Pero meron naman yan, phone guide na kasama pagbili ng phone. Problema, hindi mo magbasa. Boom! Ginagalit nyo si si Julia eh. Ayan tuloy. Ayan, rebat kayo. Ang tagal mag-install. Ano nangyari? Nag-install pa rin guys. Wait lang, nag-install pa. Nag-install pa tayo ng apps. Apps key. Snapdragon po ba ito? Hindi ko pa alam. So, mamaya, malalaman natin kung Snapdragon ba ito, o MediaTek, or Spreadtrum, o ano man. Ayan. Kasi nag-install pa lang ako guys. Nag-install pa lang ako ng app. So, yung mga bagong dating dyan, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking page, subscribe din pa may time para kayo updated sa mga unboxing natin. And yun, by the way, tatapos mag-unbox, so yung may mga tanong dyan, or curious sa Meizu M5S, leave it sa comment section. And nag-install pa lang ako ng Play Store kasi wala siyang built-in na Play Store na by default. So, kailangan i-download ang Play Store. Nga na, parang stack up na to Installing daw. Play services. Dalawang dina-download niya. Yung Play services at Play Store. Okay. Tingnan natin. Kasi may mga previous task pa siya eh. Pwede ko ba i-cancel itong mga to? Mukhang hindi naman. Ayun. Ayun. Reboot. Okay, reboot to complete the installation of Google Mobile Services. So, no choice. May countdown na talaga eh. Hindi ka makaka-atras. Kailangan i-reboot. Pops, patingin ng earphone niya. Wala siyang kasamang earphone. And Enriquez Richard. Ayun. Xiaomi Mix, sabi ni Julius Luna. Susunod na yan guys. Xiaomi Mix. Ano yan? Eto po, ang ating, ang laki ang laki ng box, hindi kasya sa hindi kasya ang ating Xiaomi Mix. So baka sabihin nyo, ayan, Xiaomi Mix designed by me, by Xiaomi. Iyon.
Nag-reboot na ba? Ayun, nag-reboot na. Alright. So, let's see here. Mukhang na-install na. Tingnan natin. Nasaan na? So, mapapansin nyo, kagad sa UI ng ng Meizu, wala tayong app drawer, 'di ba? So, lahat sila nasa home screen. So, talagang dito talaga, makikita niyo lahat. Na-install na daw. Installed successfully. Nasaan na 'yun? Yung icon. Ayun, mag-login na ako. Okay. So, we're logging in. Okay, login ulit si B-Boy. Ano naman po? Sana hindi lobat yung phone ko. Ako. Para tayo makakapag-login ito. Lobat ata phone ko. Pero ang sarap gamitin ng keyboard niya. In fairness, kahit maliit yung screen, yung keyboard niya andali i-press. So, ano nangyari? Responsive. Ika nga. Kulang pala password ko. Okay. Verification code. Wait lang. Ayan na po ang ating verification. Ayun lang. Lobat pa. Yari, guys. Hindi nag-charge yung phone. Hindi nag-charge yung phone ko. Capacitive HD screen po siya, sabi ni ano. Ayan. Sabi ni Ramon, ano ang nauna, itlog o manok? Eh di itlog. Sabi mo itlog eh. Ayan oh, nauna yung itlog eh. Ikaw talaga eh. Lulukoy mo pa ako eh. Nagtanong ka, sagot mo rin. Wait. Ayun, dumating yung text. Ala. Yari, charging tayo guys. Wait lang. Drain yung phone ko. So, hindi ko muna gagawin yung Play Store. Hindi ako magla-login doon. So, mag-download tayo sa App Store niya. Okay? So, dahil low-bat yung aking phone. Wait lang, sasaksak ko lang ulit to. So, download natin si AIDA64. Yun. So, buti na lang. Life Savior. Si built-in apps niya. So, kahit wala tayong Google Play Store currently, makapag-download pa rin tayo. Although, pwede naman tayo mag-download actually sa APK. Pero, wait lang ha. Initial boot up, guys. So, may warm feel akong nararamdaman. So, it means this is metal build. Tama ba? Yeah, unibody yung design niya, guys. Mapansin nyo. So, it's a metal feel kasi warm, as in medyo warm talaga nararamdaman ko compared kapag plastic yung likuran niya. So, ang ating temperature is 38, 39, 39. Oh, talaga? 39 lang yun? Okay. Kita nyo naman, 39 lang ang maximum niya. So, sa harap, 38. So, hindi muna tayo nag-40. Ayun, nag-40 dito sa may taas. Okay. Install. Sabi ni Jean, kakanood niya lang daw. Ano to? M5S o Pro 7? Pro 7. This is the M5S, guys. So, yung Meizu Pro 7 is just a video lang. So, pinakita ko kanina yung video nung itsura nung Meizu Pro. So, mamaya pwede mong panoorin after the live stream. Pwede mong i-replay kung na-miss mo man yung unang part ng ating video. Ayan. So, yung permissions, yes. Open tayo. Okay.
So, we got here sa system, we have Uber. Okay? So, top to right. Okay? So, yan po yung specs niya, guys. Ang specs po ng ating Meizu M5S ay Uber. Hindi ko pa alam kung anong klaseng processor po yung Uber ngayon, pero mukhang maganda tong processor na to. Diba? So, kasi pag tinap mo, makakakuha ka ng ride. Kakaiba tong processor na to, pwede kayong sumakay. So, thumbs up kay Meizu. Merong Uber. Ay hindi ba? Ads lang pala yun. Pambirang ads to. Sumisingit ka sa show ko ha. Nakaka-free advertisement ka. Magbayad ka sa akin Uber. De, joke lang. Yeah, Meizu, we got a MT735. Ang kanyang motherboard or platform niya. Kung naman yun. 3G, LP, DDR3. Meron tayong 16 gig of internal storage. Ay, hindi pala 16 gig, sorry. Available natin is 16. So, meron tayong 32 pala. Sorry, 32 na internal storage kasi 24 na lang ang natira. Diba? So, ayan. So, ang CPU po natin is actually MediaTek MT6753. Diba? 6753, it's a octa-core processor. Natutulog pa yung ibang processor nyo. Huwag yung store ba yun, natutulog po. 1.3 GHz ang kanyang clock speed. And ang ating ano ba? Itong battery. Ang battery niya po ay isa na namang Uber. Ang battery niya, pag tinap nyo po, pwede kayo makasakay ulit. Isa na namang pong Uber ang kanyang battery. Matindi. Yung processor niya, Uber. Tapos yung battery, Uber din. Mapapabili talaga kayo dito, guys. Sa Meizu na to. Ang ganda. Ang ganda. May ano pa kayo, may free coupon pa kayo dito. Isa pang ads. Uber ha, isa pa. Namumuro ka na, naka 2 points ka na sa akin, ha? Naka 2 points ka na sa akin. Yeah. Pero ito guys capacity reported by Android is 2,700 mAh. Pero capacity from database is 3,000. So this one, wala tayong verification kung ano man yung battery nito, pero meron ba sa box? Double check natin sa box kung may battery. Wala na tayong capacity ng battery, pero I think nasa 2,000 plus to yung ano niya, yung kanyang battery nasa 2,000 plus something. Ayan. So the next is Android. Ayan. So Marshmallow tayo na merong Flyme OS. So ang kanyang camera, ayan. So meron tayong 13 megapixel na camera, and in front we got a 5 megapixel na camera. So wala nga lang front flash para dito sa kanyang camera, pero you can see na 2.5D ang kanyang display, and kahit paano maganda yung quality yung camera niya so far. Initial pa lang yan, initial test ko yan. Sensors, we got accelerometer, proximity. Oh, may gyro. May gyro po. May gyro manias. Gyro. Mga nagat ang gyro. Diba? Ayan po. So, kumpleto ang kanyang sensory. Lahat gumagalaw, numbers. Ayan. So, ang kanyang home button, ito lang medyo hindi ako sanay. In terms of kapag one button lang yung nasa isang phone. Lalo pag Android. Kasi usually, di ba, pag one button, Apple, usually, nag-implement yan. Pero pag one button sa Android, medyo nahihirapan ako. So, yung back, yung recent, hindi ko mahanap. So pag press ako niyan, back siya, di ba? Ay, ano siya, home siya. Pero, paano mag-back? So, Play Store. So, gusto kong bumalik. Ayun, isang tap lang. Pero pag press mo yung button, home siya. Ayun. So, pag double press or hold, pag hinold ko, close siya. Unlock siya pag press. Pero, paano yung recent apps? Turuan nyo nga ako dito sa single button. Paano yung recent apps? Yung i-switch ko sa ibang apps. Wala bang ganun si Meizu? Ayan. Boss, may sensor bang na-detect ba feelings niyan? Humuhugot ka na naman, Ramon! Humuhugot si Ramon. Dahil kumpleto kanyang sensors, nararamdaman niya po lahat. Pero yun, guys.
Hindi ko alam kung paano yung recent apps. Ngayon, kunwari, di ba? Nag-open na tayo ng music, tapos binalik ko. Nag-open ako ng videos. So, pag binalik ko, paano yung sa recent? Paano yung, pag dinoble ko, magka-close siya pag hinold ko eh. Ayan. Slide up daw. Slide up. Slide up. Ayun! Oo nga, slide up. Galing! Thank you, Conrado! Conrado! Fabulous! Pasensya na, bago lang, ngayon lang ulit ako nag-Flyme OS. It's been a while since Flyme OS ako, kaya ayun. So, swipe up para yung recent apps. Ayun, ang ganda. In fairness, maganda yung transition effect niya. O, di ba? Para akong nag-aaral ng libro. So, ito yung libro ko eh. Ayan. Di ba? So, pwede ko i-close all, pero mamaya na yan. So, pag swipe down naman tayo, notification naman yung lalabas. Pag swipe left ba meron? Or, balik tayo. Swipe left. Wala pala. Pero, yun. Nice! Ako gusto ko talaga yung icons ng ng Meizu. Wala akong masabi. Ang ganda ng icons. Kasi, alam nyo naman, design, kahit paano, design picky ako pagdating sa mga icons ng mga smartphone. Pero yun nga lang, medyo hindi ako ganoon ka-fanboy ng ng walang app drawer. So, ayan. So, parang siya, parang iPhone yung style niya na single lang, then merong folder lang siya. Ayan. So, ano pa? Games. Install na natin ang pinakamalupit na laro. Ay, ba't 9 apps? Patagi ba? Nasaan yung app store niya? Pataging hot apps. Pataging 9 apps. Di ba kanina app store to? Pataging 9 apps ang pangalan. Mobile Legend tayo. Mobile. Ayun. Mobile Legend Bang Bang. Download tayo. Yan. Mobile Legend. Downloading guys. May price ba yan? May price ba yan? Sabi niya, ano yun? Sa Tinder, lang yung swipe left, swipe. Ramon talaga, sanay sa sa pag-ibig. Magkano po yan? Sabi ni Jean, this is 8,990. Pero meron silang currently, kung gusto nyo yung home credit, meron din silang 6 months, 0 interest na pwede nyo i-avail. Also, this one, so not like compared to this other two device, guys. These two device, Infinix, this is the Doogee Mix, and this is the Infinix Note 4. These two devices are only exclusively available via Lazada, but not like the Meizu 5S. If you're interested with this one, gusto nyo mahawakan, gusto nyo matest, gusto nyo ma-feel, diba, bago nyo bilhin, available yan dahil ito ay available sa kanilang mga kiosk, sa mga mall, sa mga store nila. Ayun. So, available nationwide. Bili na! Diba? Ayan. So, downloading na. Ayan. Installing na tayo. Install apps automatically for you. Okay. Okay. Mamaya natin i-check. Ang dami niyang ads. Okay. Okay. Ayan. Installing na guys. Meron na rin OnePlus 5 sa Lazada, sabi ni Jean. Yup! Meron na rin ata. Ayun. Yan. Open. Mobile Legend. Mobile Legend. Tingnan natin. Since this is MT675, tama ba? Wait. MT67, ano ulit siya? CPU 6753. So, para sila ng processor ni Note, ni Infinix Note 4. Tama ba? Wait, verify natin ha. Baka mali si B-Boy. Verify ko lang kung para sila ng processor. Yeah, para sila. MT6753 din ito. Ayun. Okay? So, tingnan natin. Medyo nagugustuhan ko yung ngayon ha. Yung pag-swipe up tapos automatic recent apps. Medyo gusto ko yung style na yun. So far. Mabilis. Kasi pag-swipe ko, ang bilis. Hindi ko kailangan pindutin. Diba? Medyo nagugustuhan ko na ngayon. Uy, bago update si Mobile Legend, oh. Bago yung wallpaper nila. May update.
Burn daw, burn Note 4. Yan, nag-update lang tayo ng app. Tingnan natin. So, dito natin malalaman kung ang performance ba ni Note is better. Kasi magkapares sila ng presyo To be honest guys magkapares ang presyo itong dalawang to. So far mamaya akita ko lang yung difference. Kung ano yung good dito, ano yung good dito, ano yung bad dito, ano yung bad dito. So mamaya yun, maya. So based on my experience. Okay? So tingnan natin. Performance. So syempre, unang lamang ni Meizu, if hindi kayo fan ng malalaki na phone, so for sure, pipiliin nyo Meizu kasi this is only 5-inch. And actually, dahil ito may jelly case lang, pero pag tinanggal ko yung jelly case, kahit paano medyo makapal. Pero I think almost identical naman yung thickness nila. Pero yan, pakita ko dito. Pero syempre, masasabi ko sa look and feel, tabla sila. Maganda yung build din nito, maganda rin yung build ni yun nga lang, this is plastic. Premium plastic lang, but this one is metal. So, depende din lang sa inyo. So, dahil pabor din ako sa metal, pabor din ako sa plastic. Basta medyo maganda yung plastic. Alam ko yung plastic na medyo cheap ang pagkakagawa, pero ito, maganda yung pagkakagawa ng plastic ni Infinix kahit paano. Okay. Ayan. So, tingnan natin. Pinaginitan yung taga-Mi-Band ko Pinaginitan yung Mi-Band ko. Tingnan mo kung baba na steps ko ngayon. 1-2 lang. Talatang tumunganga na naman si Biboy Lagi kasi sa motor Ayan. Ayan na po. Up, volume. Volume up. Uy, malakas. Malakas ang audio. Wait. Unang test, audio. So sa kabila, hindi nagbabago, diba? Microphone yan. So sa kabila, ayan, nagmamakol na. So sabihin, nasa right side yung audio. Nasa left naman yung microphone niya. Okay. So let's do this. Let's do the Mobile Legend. So let's change the settings to high. High. Wait. Yun nga, natatakpan ko yung audio niya. Bawal pa ba mag settings? Mukhang bawal pa ata. Wait lang. Bawal pa. Mamaya tayo mag-change sa settings. Parang ayaw niya pa. Boom! Ayan boom! Let's go, boy! Huwag niyo... Ay! Mali! Boom! Parang daw, sabi ni Jim, parang pair S5 natatakpan yung speaker. Pwede naman, siguro pag binaliktad kong ganyan. Ay hindi, matatakpan pa rin Kahit baliktarin ko, natatakpan ko pa rin. Siguro kung nasa ilalim yung yung audio, baka hindi ko tatakpan. Alam ko si Note 4 nasa kabilang side Destroy it and we win. Ayan na. So hopefully ma-change natin yung settings to high. Pero so far, I think ito yung default settings niya. Okay naman yung speed. Okay yung audio Diba? Kahit paano malakas yung audio niya. Next route. Kararating lang daw ni Elmer. This is the Mobile Legend. Tinetesting natin ngayon kung maganda sa Mobile Legend ang Flare tuloy. Sorry, ang Meizu. Ang Meizu M5S, guys. Kamusta temperature ng phone ko? Sabi ni Ivan. Ito maya, check natin. Kanina 39. So hindi tayo tumaas ng 40, 42 or 41. So far 39 pa lang. Tingnan natin pala gaming. And in the mere fact na this is metal build, that's a good thing. Actually, wait, verify ko kung metal talaga to. Actually hindi naman siya yung hindi siya metal. Wait.
Metal boss ng kamote. Wait, parang hindi siya metal, guys. Ah, hindi siya metal. Hindi pala siya metal. So, mapapansin ko may parang plastic yung ano niya. Pero, iba yung feel ng ano niya, ng... Mukhang hindi siya metal, guys. O yun, may ano, nakita nyo may drop frame. Yun, settings tayo guys, i-high ko ngayon. So shadow off lang muna ako pero naka-high. Tingnan natin kung kaya niya. Kasi pag naka-shadow on, ano na eh. Sobrang matakaw na sa resources. Ayan, nakita nyo, nag-stutter. May hinto-hinto. Although, ano lang, skipping frame lang naman yun. Oh, first blood! So may mga skipping frame pero very playable for ano. And ang aking ano ko, 43 lang MS ko. Yung ping ko. O nag-33 na yung ping ko. Mas malamig pa sa X mo. Yun na! Yun eh. Ayun na, destroy nyo yung turret. Boom, turret. Sige. Durog. Yun. So, high settings na hindi naka-on yung shadow. So far, suwabing-suwabe. Mayroon lang mga skipping frame pero so far, okay naman. Ay maganda yung display. Nakita niya yung display niya. IPS display. Hindi ko pala nakasagad yun, no? Partida, hindi pa nakasagad. Aha. Diba? Yan, o. Tingnan. Yan. So, okay tayo. Okay. Ayan na. So, magana tayo. Since wala palang YouTube to, no? Kailangan ko pala mag-install muna ng YouTube. So, YouTube. Tingnan natin. YouTube downloader. Ano ba yan? Yari. Walang YouTube. YouTube video. YouTube. Lowbat pa kasi guys yung phone ko kaya hindi ko pa maano yung verification ko. Ano pwede? Spotify? Or ba browser na lang? Sa browser na tayo. Browser based tayo. Asan yung browser niya? Tingnan natin kung may update. Naka-latest ba ako? Oh, beta firmware. Wala rin. Wait lang. Tingin tayo. Naghanap ako ng ano ngayon, ng browser. Nagduduling lang ako siguro kaya hindi ko makita yung browser kung nasaan man siya. Wala siyang browser. Baka naduling lang ako guys, sasabihin nyo. Kung nakikita nyo yung browser. Ulit, try ko dito. YouTube. Ayun, meron dito. Yan. So, downloadin tayo ng YouTube. Tingnan natin. Ano yun? Wala. Kala ko ano. Ano specs niyan, Sir B-Boy? This is a octa-core MT6753 with 3GB of RAM, 32GB storage, 13 megapixel na camera, 8 megapixel na front. Wala nga lang flash, pero meron siyang dual tone flash sa likod, and then single home button. And wala pala siyang ano, no? Wala pala siyang fingerprint. Okay, double check ko. Meron! May fingerprint! Hindi pala natin na, nalagay yung fingerprint. Okay, fingerprint tayo. Lagyan natin fingerprint. 1, 2, 3, 4. Yan. Tingnan natin gaano kabilis yung kanyang fingerprint.
Yan. So place, ito yung fingerprint. Yan. Mandadaya ulit tayo. Kakabit ko yung iba kong daliri. Sige. Register mo lang lahat ng daliri ko para masaya. Yan, success. Alright. So, tingnan natin. So, pag nag-click ba ako dito, unlock siya. O kailangan ko pa i-press. So, kailangan pa i-press. Mukhang may double tap feature ba siya? Wala siyang double tap feature. So, si Note, pag nag-double tap tayo, meron siyang double tap feature. And, yun lang. Pare sila na kapag tinouch ko lang, o nag-touch lang ako dito sa fingerprint, mapapansin nyo, hindi sila nag-open. So, kailangan i-open muna, double tap, and then fingerprint. And then, this one, kailangan i-power on or kailangan mo nang i-press yung fingerprint, or at the same time pwede mong diinan na lang since naka-register naman yung fingerprint natin pag ganyan. So automatic lock na yun. So tingnan natin ulit. Yun, so nag-lock siya. So medyo hindi ganun kabilis ata ang kanyang fingerprint So tingnan ko ulit. On. Isa pa. Medyo, okay. Sakto lang yung bilis. Pero hindi, naunahan niya yung crop ko. Naunahan ba yung crop ko? Naku, hindi naunahan yung crop ko Hindi naunahan yung crop ko. Tingnan nyo ako, naunahan yung crop ko. Yung crop. Ayan. Tingnan natin. Smart touch gesture. Okay. So, tingnan natin yung ibang mga features pa habang tayo nag-download pa ng YouTube. So, meron siya sa settings, makikita natin na meron tayong sa more. Oh, meron POP dial-up So, ibig sabihin, pwede ito sa USB Ethernet. Kasi kung meron kang PPPoE dial-up, kailangan meron kang LAN port nun. So, pwede siya. So, wireless display. So, pwede siyang Miracast. Or extend. Tapos, notification bar. Tingnan natin. Oh, pwedeng i-manage app. Alert lang pala yun. Toggle management. Ayan. So, pwede kayo mamili doon sa notification toggle kung ano ang gusto nyo gamitin. Kunyari, may built-in VPN. So, kung may built-in VPN or smart touch or accelerator, kunyari yung DND, or for example, yung mga naghahat ng screenshot. Paano po mag-screenshot? Diba? So, i-drag nyo na yung screenshot dito. Kunyari, gusto kong palitan yung flashlight. Ayun na siya. Andun na yung screenshot. So, pag nag-close tayo, and then fingerprint ulit. Punta na tayo sa home. And then, gusto ko mag-screenshot. Boom! Click ko lang. Boom! Screenshot! Wala nang patumpik-tumpik. At nasa notification toggle, accessible ang screenshot. Ayaw. So, yan. Nababago nyo yun, yung notification natin. And then notification unlock screen, network display, network speed display. Andito yan, nakikita natin kung ilan yung speed natin sa taas. Okay. Tinted status bar. So kung gusto nyo hindi tinted, ayan, na-customize nyo. Yan, yung notification natin. DND, yan yung kung gusto nyo DND mode, ito yung parang anong tawag dito? Yung pag ayaw nyo pa istorbo, ayun, basta yun. Personalization, icons, fly me icons. So pag naka-off yung fly me icons, anong itsura niya? Ang gamit niya, yun pa rin naman. Okay, walang nagbago. Fly me icons daw. Okay. Easy mode. So, meron siyang easy mode. Display brightness. Ayan, nakasagad tayo. Color temperature, nababago rin. So, kung gusto yung warm or cold or balance lang, reset nyo lang para nasa gitna. Ayan. And then, we got accessibility. Apps bottom layout. Oh, nababago. Okay. So, meron dito floating icon. So, kung gusto natin nasa baba yung button bar, anong mangyayari? Ano yun? Paano yun? Parang na-activate yun. Parang may magbago.
So, itong kabila. Button bar. Ah, yun ata. Wait, tama ba? Hindi ko mag-gets. Pero yun, naku-customize siya dito sa apps button layout. May layout siya na pwedeng galawin. Home screen search, pwede nyo i-disable ata. Or pwede nyo lagyan. And ayun, developer's option. So, unfortunately, may palm rejection, USB debugging, syempre. So, dahil guys, hindi pa to Nougat update, so wala pa tayo nung feature na pwedeng ma-change yung DPI on the fly. Sisilipin ko, baka meron. So far, yes, wala. So far, wala siya. Show FPS and electric current. Oh! Real-time memory monitor. Oh! Wukong monitor. What? Check nga natin to guys. FPS. Boom! Nakikita yung FPS. Kung yung screen ay 60 FPS or ilang FPS, tapos yung current na pumapasok. Okay. So, tingnan natin kung nagbabago yan ha. Tingnan natin ha. Mobile Legend tayo. Medyo ma-light nga lang siya. Mobile Legend natin guys, 30 FPS. Boom! Wait lang, papakita ko sa inyo. Kasi hindi kita eh. Tingnan natin maglaro ah. 30 FPS so far lumalabas sa akin. Ayan. Focus po, paki-focus po, ayan. 30 FPS. Magandang feature yun ha. Kahit pa paano ha. Gusto ko yun ha. Sana lahat ng smartphone may ganon. Na nakikita yung FPS para hindi kami nahihirapang mag-benchmark, di ba? Thumbs up ako dun. Thumbs up ako dun. Tingnan natin kung legit talaga na nag-FPS siya. Okay? Tingnan natin. Tingnan natin ang Mobile Legend kung 30 FPS. Kung lalampas siya ng 30 FPS. Yan. Boom! Kaya ba niyan NBA 2K17? So, dali, sige. Tingnan natin, baka umabot tayo. So, mukhang aabot yung ano natin. Curious din ako. Pero for sure, kaya nito kasi kaya naman nung nung ibang device yung MP67. So, lock tayo sa 30 FPS, guys. Nakalock tayo, 30 FPS. So, hindi natin sure kung lalampas tayo sa 30 FPS. Hindi, lalampas tayo sa 30 FPS kasi kanina doon sa screen ko, yung sa home button, sa home screen, naka 60 FPS ako. Hoy, mamamatay ako. Na first blood tuloy ako. Excited eh. Pero so far 30 FPS tayo sa Mobile Legend. So far. Kahit nagka-clash kanina. Hindi bumababa. Stable na 30 FPS. Legit ah. Mukhang legit tong counter ni FPS ah. Mukhang legit. Noobs B-boy. Sorry na. Excited ako mag-FPS eh. Hindi naman ako nag-prepare. Tsaka hindi ko to alam na character. Broke tong character na to eh. Hindi marunong sa... Oh, tingnan mo naman oh. Pang melee. Ano to? Oh? Ang bira ka, barak-barak ng power. E-Honda, 100 hands. E-Honda lang ang power nito. Ito, matay na naman ako. Ganun talaga pag di mo sanay yung character. Pero pag sanay ko yung character, kalbog yung mga yan. Diba? Tingnan natin guys sa ibang laro. Ano pa bang ibang laro na pwede kong i-download na mabilisan? Tingnan ko lang dito kung may NBA 2K17. Pero alam ko, kailangan kong i-purchase yun. Kasi sa ano ko, naka-purchase yun eh. 2K17. Kasi pinurchase ko yun eh. O, wala siya dito. Ano pa pwedeng laro na medyo magaan-gaan? Na pwedeng mabilis ang download? Suggestion guys. I need your suggestions. Fruit Ninja. Okay. Fruit Cut 2017. Magsi 60 FPS kaya tayo. Ayan, nakita nyo? Nakita nyo yung screen ko? Tumataas, bumababa. Pero,
yung ano ko, yung home screen ngayon, 58 FPS. Nahirapan mag-focus. Ano ba? Para ba focus to? Yan. Pero nag-60 FPS yung ano ko. So, matetest ko yung mga game kung magsi-60 FPS. Tingnan natin. Itong ano, itong Fruit Ninja. Tingnan natin. Fruit Cat, hindi pala Fruit Ninja, pirated na ano pala to. Fruit Ninja. Oh, dito 60 FPS, guys. 57. Ayan, oh. Legit yung FPS counter niya, dude. Legit. Panalo tong phone na to, legit. Pang FPS counter may built-in. Wala pa ako nakitang smartphone na mayroong built-in FPS reader. So far, sa lahat ng mga na-review ko, wala pa ako nakita. Boom, legit, oh. Kaya sabi, ay po. Wait, bumalik. O, papakita ko, sabi nga, lolo ko eh. Sabi niya, lolo ko si B-Boy eh. Ah, nakita nyo? Nakita nyo yung FPS niya? 58. 58. Hopefully nababago yung kulay kasi isang kulay lang siya eh. 58 FPS yung Fruit Ninja natin. Diba? May nanalo na, mga kapuso. Kapamilya, kapanalig, kabiboy. Diba? Ayun. So ano pa na-miss natin? So nag-game sa tayo, temperature ulit tayo. Boom, nag-40 na, tumaas na temperature, nag-40 na po. Boom. Pero hindi tumaas sa 40 ah. For sure yung harap nito magpo-41. 41 siya. Not bad. Nag-42. May 42 tayong ibang spot. Ayun, may spot tayo na 42. Pero 40. So hindi pa rin. For me, yung 41 up to 43, okay pa yan. Okay pa yung temperature na yan. Warm feel lang yan. Hindi yan mainit. Hindi yan 52 na talagang pwede ka magluto ng itlog. Diba? Yan. Everwing daw. O sige nga, no? Kaso mag-login ako sa Facebook. Wait. Tingnan ko kung makakapag-login ako sa Facebook. Tingnan natin kung matadownload ko. Sige, mag-Everwing tayo. Tingnan natin, Everwing. Mag-install ako ngayon ng Facebook. EM mo. Anong EM mo? Mas malamig pa sa X mo? Ganon? Boom! Pero guys, legit yun ha. Gusto ko yung feature na yun. Thumbs up ako kay Meizu for having that feature. Napakalaking convenient nun. Sabihin nyo guys, ano bang, pag magre-recommend kayo, ano po bang pwedeng ma-detect yung FPS po ng laro namin sa smartphone? Sabihin nyo lang, bumili ka ng Meizu. Boom! Boom! Bumili lang kayo ng Meizu. Siya lang po ang smartphone na may FPS. Hashtag B-Boy. Boom! Diba? Parang di Play Store. Yeah, may Play Store tayo, Jojo, pero currently lobat yung phone ko, kaya hindi ko siya nalalagin. Pero meron siya sariling Play Store. Ayun. Gusto niya ng FPS, libre, bumili kayo ng Meizu phone. Boom! Diba? B-Boy! Peace out! Hashtag! Installing tayo ng Facebook, mag-Everwing tayo, the best game ever. Alam mo kung anong level ko sa Everwing? Hindi niya mabibit ako sa Everwing. I-beat niyo ako sa Everwing. Mga weak. Level 99 na ako sa Everwing. Walang cheat yun. Sariling dugot, pawis ko yun. Installing Facebook. Ano ba nakalimutan ko? So far, may YouTube tayo. Babalik ako pala sa YouTube. Sa YouTube tayo. Cheater! Anong cheater? Hindi ako cheater. Mukhang to cheater? Ha? Mukhang to cheater? Grabe. Level 50? Level 50 ka lang? Weak.
Basic? Install pa yun. Open. Okay, lalagin ko na si Facebook. Tingnan natin. Ang Everwing. The best Everwing. Legit Everwing. Malalaman natin kung gano'ng kalupit si B-Boy mag-Everwing. Makikita yung mga moves ko. Yung mga sumisirkulo-sirkulo. Diba? Yun. Sa Everwing lang po makikita ang talent ni B-Boy. Boom! Authentication required. Boom! Wait lang, login tayo. Ay! Napindot! Mali! Wait lang, napindot. Oy, login mo na ako. Nakalogin na ako ah. Ba't wala pa rin? Loko tong Facebook ah. Ha? Inactivate ko na yung login ko ah. What the boots? Wait lang guys. Ay, nag-login na. Sana. Wait, nag-login na. Ayun, nag-login na. Good. Delay lang si Facebook, delay. Alright. Everwing. Install Messenger. Nak nga, wait. Mag-install ako ng Messenger. Ay, hindi pala Facebook. Pala Messenger in-install ko. Ang weak mo, B-Boy. Wait, Messenger. Installing ulit tayo, guys. Sorry, Nick. Ayan, installing tayo ng Messenger. 1+5, nakapag-unbox ka na ba Kuya? Sabi nila Larry. Wala pa. Coming soon. Xiaomi Mixer, kailan yung review? Malapit na. Basta, abang-abang lang kayo sa aking fan page. Naka-schedule na yan. Hindi ako magsasabi kung kailan, pero abang-abang na lang. Ayun. Yan na. Installing. Alright, let's go. Let's do this. Everwing Master, B-Boy. Ayan, makita niyo yung mga moves ni B-Boy sa Everwing. Magugulat kayo kung paano nga mukhang may system update tayo. Wala. Joke time. Eto na. Everwing. In fairness, maganda yung display talaga. Maganda yung display ni Meizu kahit paano. Ayan na. Play. Eto na. Malaman yung sikreto ni B-Boy kung paano mag-Everwing ng malupet. Wait lang. Play with tayo. Kakalabanin ko si Ramon. Tingnan nyo naman. Look at my money. 19,999. No cheat, man. Wait lang. Tayo mag-upgrade ang karakter ko. Anong level na ba ako? Level 39. Level 40. Anong level kanina? Level 50. Makahabol din kita, akala mo. Sasagarin ko yan. Ubusin mo lahat ng pera mo. Mayaman tayo. Kaya mo yan. Wala na. Hanggang doon lang ang perang kaya natin. Ito po ang technique ng mga lakas ng B-Boy. Ito nyo? Boom! Kita nyo, walang bumabagsak na kalaban. Hindi maka-atake sa akin, guys. Ganyang kalupit si B-Boy maglaro ng Everwing. Nakikita kayong kalaban? Wala!
Ni hindi kayang habulin ng live stream natin. Yung Everwing ko. Oh. Sobrang lupit, BB-boy. Oh. Ano? Hinga-hinga lang ang pahinga. Oh, boss fight ka agad. So weak. Yak. Oh, patay ka agad ng boss. Isang pitik. Ano yun? Boom. Yeah. Tudurugin ko itong mayabang na to eh. Mayabang to eh. Ano? Oh, ano? Hindi siya nakaporma sa akin, di ba? Diba? Oh, 300 na po. Oh, ano? Oh, ano ba yun? Basic guys. Basic. Kahit nakapikit ako dito, malalaro ko to eh. Kahit sa imagination ko. Oh, dudurugin ulit ko to. Dudurugin ko ulit itong mayabang na to. Oh, ay namatay. Sabi ko sa inyo, master ko yan eh. Humarang lang eh. Di ba? Humarang lang. Level up. Boom. Oh, partida lang yun guys, 600 points. Pero kung hindi ako kumurap, sigurado nasa 5,000 yun. Pero tidahan ko lang kayo. Initial lang yun guys. Yan po ang kaya ng Meizu natin. 60 FPS. 58 FPS pala. Diba? Panis! Anyway guys, so ayun. May mga katanungan pa ba sa Meizu M5S? Sabi nga nila, kung gusto nyo mag-Everwing na may FPS, mag-Meizu M5S kayo. At kung gusto nyo maglaro ng Mobile Legends na may FPS, mag-Meizu M5S din kayo. Okay. Okay to, seryoso tayo. Tumutulog ka pa rin Everwing ko. Tama na. Ha? Tama na. Okay. So, ito. Ano tayo? Usapang mabilis ang comparison tayo. Kasi, pare sila ng presyo. 89990, 89990, 999, basta 899, 9,000, basta 9,000. Diba? Gesture and Smart Touch daw. Subukan. Wait, asa may Gesture and Smart Touch na yan? Tingnan natin kung nasan yung Gesture and Smart Touch. Nakatago. Accessibility ba yun? Ayun, Smart Touch. Tabi-tabi ka muna. Note. May susubukan pa ako. Smart Touch niya. Okay. Yung parang yung parang sa iPhone. So, pwede ka pag-swipe up or swipe down. So, meron kayong parang parang utong. Ano ba to? Parang meron kayong joystick oh. May joystick kayong pwedeng ikot-ikutin dyan. So, pag swipe to right kayo, may swipe to left din kayo. Ayun. So, yun yung smart gesture. Or smart touch. Yung gesture wake up. Yan. On din natin. Double tap. May double tap din pala siya. Ayun. Double tap. Double tap. Double tap. Ay, namamahiya. Ayaw. Double tap. Lift up the screen. Ano ba? Tama naman Ayaw oh. Nako. Ayun. May double tap to sleep. Pero walang double tap to wake. Ayan, nakita nyo? Double tap. Mag-sleep siya, pero walang double tap to wake. Double tap to sleep, meron. Okay. So, slide upward to unlock. Slide downward. Open notification. Sa horizontal slide, gesture. Yan, may mga gesture siya. Yung mga letter C, letter E. Yan, bihira ko naman gamitin niya, pero at least meron siyang feature na gano'n. Ayun. Okay? Alright.
So, eto na, balik tayo sa ating quick comparison. So, in terms of the size, malaki po talaga si, so malaki yung kargada ni, Meizu tuloy, ni Infinix Note 4, okay? So, ito, kinostomize ko na yung display, baka sabihin nyo, ba't maliit yung icon ni, ni Infinix Note, ito? Wait. Nawala ko. Yung icons ito, kinostomize ko lang sa developer's option, pero currently, si Meizu M5S naka marshmallow, ito naka nougat. So, tingnan nyo na lang. So, sa screen, for sure, yung mga hindi fan ng 5.5-inch display, leaning towards sa Meizu sila na 5-inch. Yan. Pares silang may button dito. This one, both are clickable and fingerprint sensor. Pero si Note, meron siyang recent and back. Pero si Meizu, dahil nga, dati nga ng trademark to na isa lang yung button niya, and usually yung mga gestures and yung mga software additional like ito, yung smart touch, yan. Meron siyang mga feature na ganyan, na merong joystick dyan sa screen. Ayun. Then both of them have a good, decent camera. So let's check actually. Pakita ko sa inyo. Double tap. Camera. So front. Makikita natin. Kayo ang umusga kung ano ang mas okay sa screen. In terms of screen pa lang to, ha. Wait. Siniswitch ko yung camera ko. Ano nangyari? Ano nangyari? Diba? Yan. So first is rear camera. Para ba? So tingnan niyo kung sino mas yung kulay. Kayo mag-vote, guys. Kayo ang mag-vote kung sino ang mas okay yung kulay. Rear camera to. Hello. What up, guys? Ayan. Sa screen lang yan, ha. Based on the screen pa lang yan. Okay. Now, front. Front camera tayo. So, for me, so far, pares naman silang okay yung camera. Yung alam, may beautification si beautification by default si Infinix. Pero, ayan. Makikita nyo yung front camera. Diba? Front. Mas natural yung kulay sa Meizu. So, sa kasi, sa Note, medyo purple-ish ako. For me, ito yung, tama yung color tone nitong Meizu M5S for me, so far. Initial, ha? Ayan. So, in terms of the display, makikita nyo, parehas sila, maganda yung display quality. Okay, ang dami kong notif, di ba? Wait lang. Ano ba yan? Dami. Ito nyo, parehas sila, maganda yung display. In terms of different viewing angle. Di ba? Yan. So, nasa sa inyo guys, kung alin ang mas pabor sa inyo. Kasi both of them are really good. Same price, same performance. Kasi 3GB, MT6753. And then, may fingerprint. Yung nga lang ito, walang front flash. Ito may front flash. Tapos, ito removable back cover lang. But hindi removable yung battery. Ito, unibody. Both of them have SIM tray. Ano ba? Speaker. Yun, speaker pala. Wait, double check natin si YouTube. Pero dahil talaga may panalo talaga eh. Panalo talaga yung FPS eh. Dahil may FPS, talaga si Meizu. Thumbs up ako. Sana yung Pro ganun din ha. Sana yung Pro 7. Kung may FPS yung Pro 7. Uwian na po. YouTube, NCS. So, mute tayo ng music ko. Mute. Nasaan yung ko?
What? Ano nangyari? Yeah. So magpapatugtog tayo. Quick comparison guys. This is the Meizu M5S, yung kanyang audio. Nangyari, mag-commercial break. May ads. Lo, may ads. Nawala. Okay, so ngayon, si Infinix. NCS. Lakas talaga. Ang lakas talaga ni Infinix. Grabe yung audio nito. Malakas pa rin talaga si Note. Pagdating sa audio. Ayun. Resolution daw ng screen. This is HD, IPS LCD, 1280 by 720, 320 dpi, Mali T720, 58 Hz. Iyon. Kaya pala hindi ako sumasagad ng 60. Hanggang 58 Hz lang kasi yung screen niya. Kaya yung laro ko kanina hanggang 58 lang. So yung, kumbaga pumapower siya ng 60 pero babalik ka agad siya sa 58. Yun yung maximum kasi niya pala na screen. Okay? So ayun. So may mga katanungan pa ba? Pag wala na, ayun. Okay, so far, sabi ko nga, either of the two device, this one, it will still be a great deal. If both devices has the same price, pero kung medyo ano na kayo sa software update, mas lamang nga lang si Note doon kasi nakanugat na to, ito 6.0, pero for me, kung wala naman kayong pakialam sa software or wala namang sa performance nun, pero so far, ayun, both have a great camera. Yun nga lang, in terms of battery, hindi ko naman confirm kung ilan yung battery nito kung nasa 2,000 plus or 3,000. Pero there. So there you have it guys. This is the Meizu M5S. And once again, I'm B-Boy. Thanks for watching. And ayun. So hindi siya Super AMOLED. This is only IPS display. Ayun. Okay? So solid ano siya. Hindi siya by the way, hindi siya metal, pero siya yung plastic na matigas na, hindi ko alam kung saan tawag doon sa plastic na yun. May tawag dun nawala lang sa isip ko pero yun, solid yung build niya na plastic. Pero iba rin yung texture, iba rin yung plastic build ng Note 4. Pero mas solid yung yung build nito. Okay? Ayun. So 3,000 milliamp hours daw si Meizu 5S, pero yun, take it from Box Ace. Yun. So wala kasi tayo sa box, wala akong verification, pero sa AIDA64 lumabas 3,000 and 2,900 ata yung kanina. Pero ayun. So there you have it guys. Thanks for watching. See you on my next video. See you sa next PSC live. And once again, I'm B-Boy. # signing out. Boom! M5S, kung ever Wingmaster kayo, M5S ang katapat. Kung Mobile Legend noobs kayo, M5S ulit. Pero kung Mobile Legend Master kayo, Note 4 daw kayo. Pero kung gusto nyo sumayaw, mag-doogie po na lang kayo. Teach me how to doogie. Teach me how to doogie. Anyway guys, again, see you in my next video. And always subscribe on my fan page. Like, and of course, sa notification, papaalala ko lang sa inyo Ito papaalala ko lang sa inyo
Sandali lang ha, may papaalala ko sa inyo, yung mga nandito pa ngayon, yung mga nanonood pa. Yan ha, papakita ko sa inyo ha. Meron tayo dito na tinatawag na ito, following notification on events and live videos. I-check nyo yan ha. Pag di nyo chinek yan, bahala kayo. Wala kayong wala kayong b-boy video. Ayan o, ayan o, following on default, see first nyo. Kailangan mauna sa newsfeed nyo dahil lahat ng mga update nakikita nyo, diba? Ganun lang yun. Yan. Okay. Okay. Thanks for watching, guys. Boom. Tan 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 tan. Ay, wala ako tugtog. Napost ko lang yung tugtog.